Naubusan ng langis na pambenta ang ilang gasolinahan. Ilang oras bago ang unang bagsak ng big time oil price hike ngayong linggo. Nakatakda namang ilabas na ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang mga unconsolidated jeepney. Pero may ilan pa rin nagbabalak tumigil sa pagpasada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pila ang sumalubong sa mga motoristang naghahabol bago ipatupad ang dagdag singil sa petrolyo kaninang umaga. Sobrang laki kaya nagpapakarga na ako ngayon. Pinupultang ko na itong motor ko. Maaga pa lang nagkaubusan na sa ilang gas station sa Quezon City. Kabilang sa FPJ Avenue na premium na lang ang natira. Natapos lang ng pila, 11 ng gabi. Ubos yung gas namin. Pero ang good news sa mga PUV, kasado na ang fuel subsidy. Ayon sa Department of Transportation, kahit yung mga jeepney na hindi pa consolidated, kasamang mabibigyan ng subsidy. Gayon din ang mga bus, taxi at UV Express. Pati TNVS at iba pang ride-hailing service at delivery service na pangangasiwaan ng DICT at mga tricycle na pangangasiwaan ng DILG. Good news. Bakit po? Siyempre, ang hirap ng biyahe ngayon, tapos wala pa kanong pasahero. Malaking tulong sa amin yun. Pinagpapasalamat ng ilang transport group ang fuel subsidy, pero sana raw hindi na maulit ang mga naging problema noon. Ang ibang mga card na inisyu ng Land Bank ay mga walang pondo. Maraming operator ang may problema dito sa pasada card na ito ng Land Bank. Kanya hindi sila nakakuha ng fuel subsidy. Sa kabila ng anunsyo ng fuel subsidy, nagkilos protesta pa rin ang Piston. Ayon sa grupong Piston, tatagalang daw ang ayuda ng ilang araw, kaya naman panawagan nila ang pangmas matagalang solusyon. At pag sumampa sa 60 pesos per liter ang diesel, posible raw silang magtigil pasada. Hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Dahil siya naman ang Pangulo ng ating bansa, pwede siyang maglabas ng isang executive order na isuspindi yung usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng bat at saka ng isaysak sa langis. Pero sabi ng DOE, wala sa kanilang kamay ang kapangyarihan na gawing ito. Wala ho tayo sa lugar, no. Yan ay isang gawain at wisdom na panggagalingan ho ng Congress. Pag-usapan ho yan kung sakasakali, magpatawag ho. Doon ho dapat mapag-usapan kung ano magiging effect niyan. Dahil pag nawala ho yung 400 billion pesos collection ng revenue ng gobyerno, halimbawa, ano ho ang ipapalit? Sa ngayon, patuloy raw ang paghahanap ng mga programa ng DOE para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo. Babalik uli ang usapin ng DOE at ng oil company doon na sa mga discount promo. Bukod sa mga motorista, nangangamba na rin ang ilang nagtitinda at mga mamimili na baka tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Possible po na tataas kasi yung sa mga delivery. Pag tumaas naman yung presyo ng sa gasolina at saka diesel, saka naman siguro magtataas yung sa isda. May nakalaan namang pondo sa Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.